Ang kasong ilalahad ni Atty. JJ Atienza sa tanghaling ito ay kapupulutan ng aral ng mga magsing-irog na maaaring nagmamadaling magpakasal o hindi gaanong maingat sa kanilang papasuking estado. Tunghayan natin ang kasong ito sa bisig ng batas. Sumangguni po sa atin si Jose Onciano via ptv4newscenter@gmail.com. Ito po ang kanyang sulat. May katanungan daw siya tungkol sa annulment. Siya raw ay nagtatrabaho kasalukuyan sa Arab Emirates at may isang anak. Ikinasal siya noong May 2010 sa isang office ng municipal mayor at ang solemnizing officer daw nila ay konsehal ng munisipyo dahil wala daw yung mayor that time at may meeting daw ito kung kaya't ang konsehal ang inatasan ng mayor na magkasal sa kanila habang wala siya. Ang tanong ni Jose, ang kanya daw bang kasal ay valid o void? May mga ebidensya daw siya na nagpapatunay na konsehal talaga ang nagkasal sa kanila at may mga pictures pa nung ginanap yung ceremony kasama yung konsehal na nag-solemnize ng kasal. Pangalawa po niyang tanong ay kung paano daw po ba mag-file ng annulment case gayong nandun siya sa Emirates at yung misis naman daw niya ay nasa Singapore. Kailangan pa daw ba ng summon para sa kanyang misis? Jose, mukhang ang inyong kasal ay walang bisa sa simula pa lamang. Isa itong void ab initio marriage sa kadahilan ng sa ating family code. Walang bisa ang kasal sa pagitan ng dalawang tao kung ito ay ng isang tao na walang authority na magkasal sa inyo. Wala po sa listahan ng mga otorisadong magkasal ang isang konsehal. Sa Article 7 po kasi ng ating family code, ang maaari lamang magkasal sa dalawang tao ay ang mga sumusunod. Una, isang huwes na nakatalaga sa lugar na inyong pinagkasalan. Pangalawa, isang pari, rabay, imam o ministro ng isang simbahan o religious sect na autorisado ng simbahan o religious sect na kanyang kinabibilangan at rehistrado sa Civil Register General. Dapat ang isa sa mga ikinasal ay miyembro ng relihiyon o sektang ito. Makikita mo kung may authority ang nagkasal sa inyo sa NSO at mayroon silang tinatawag na CRASM o Certificate of Authority to Solemnize Marriage. Pangatlo, isang kapitan ng barko, airplane chief, kung ang mga ikinasal ay mga pasahero ng eroplano at barko o hindi naman kaya ay crew member nito. Pero dapat ang isa sa mga ikakasal ay dahil sa malapit ng mamatay ng dalawang tao na sila'y makasal bago pumanaw ang isa sa kanila. Ang tawag po dito ay marriage in articulo mortis. Kinakailangan na lahat ng ito ay habang naglalayag sa dagat o in-flight pang eroplano o hindi naman kaya ay nasa stopover o nakadaong sa pier o ports of call. Ika-apat, maaari ding magkasal ang isang military commander ng isang unit na may naka-assign na chaplain habang may military operation. At again, in articulo mortis na naman po ang isa sa mga ikakasal. Panghuli, maaari rin magkasal ang Consul General, Consul o Vice Consul sa pagitan lamang ng dalawang Pilipino na nasa ibang bansa. Maaari rin po kayo mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage sa korte na nakatalaga sa lugar ng inyong residence dito sa Pilipinas. Ang ibig po sabihin nito, kinakailangan na magpakita kayo sa korte sa pag-file ninyo ng petition. Kahit naman po ang respondent ay nasa Singapore, padadala pa rin po ng korte sa kanyang known residence dito sa Pilipinas. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala sa Telebisyon ng Bayan. Patuloy lamang po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Atty. JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.